Welcome mga kaibigan! Nandito naman tayo sa isang napakahalagang pag-aaral ng katotohanan. Sa programang ito'y ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng banal ba ang araw ng linggo? Katotohanan ba ang Sabat? Saan nagsimula ang pangingilin sa araw ng linggo? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang review. Atin pong i-review ang ating pinag-aralan sa huling episode. Sige po, ang ating tinalakay sa huling episode, the topic that Satan hates. Question number 1. Tama o mali? Itinatag ng Diyos ang Sabat sa katapusan ng sanglingong paggawa bilang paalala sa paglikha at sa may likha. Question number 2. Tama o mali? Sinabi ni Jesus na ang Sabat, kagaya ng kasal, ay para lamang sa mga Hudyo. Question number 3. Tama o mali? Si Jesus, Pablo at lahat ng mga apostoles ay nangingilin sa araw ng Sabat. Question number 4. Oo o hindi? Ipapangilin pa rin ba natin ang Sabat sa ikapitong araw sa bagong langit at bagong lupa? Question number 5. Ayon sa Biblia, anong araw ang ikapitong araw na siyang pinahingahan, binasbasan at pinangilin ng Diyos? Anong araw nga ba? Tingnan po natin kung makuha ninyo lahat. Tama ba ang inyong sagot? Umpisa natin. Question number 1, tama o mali? Itinatag ng Diyos ang Sabat sa katapusan ng sanlinggong paggawa bilang paalaala sa paglikha at sa may likha. Ang sagot ay? Tama. Number 2, sinabi ni Jesus na ang Sabat, kagaya ng kasal, ay para lamang sa mga Hudyo. Ang sagot dyan ay mali. Mali. Question number 3. Tama o mali? Si Jesus, Pablo at lahat ng mga apostoles ay nangingilin sa araw ng Sabat. Ang sagot ay? Tama. Number 4, ipinangilin pa rin ba natin? Ipangingilin pa rin ba natin ang Sabat sa ikapitong araw sa bagong langit at bagong lupa? Ang sagot dyan ay oo. Number 5. Number 5, tanong. Ayon sa Biblia, anong araw ang ikapitong araw na siyang pinahingahan, binasbasan at ipinangilin ng Diyos? Ang tamang sagot ay araw Sabado. na Sabado. Ayan. Perfect ba? Kung hindi po kayo na perfect, patuloy lang kayong makinig sa ating seminar upang sa susunod natin na review, makuha na natin ang lahat ng sagot. Kung hindi po ninyo napanood ang nakaraang episode, bisitahin nyo lang po ang aming website, www.amazingfactsphilippines.org. Nandyan po lahat ng episode ng programang ito. Nandyan din, pwede nyong i-download ang ating mga handouts at marami pang iba't ibang mga libre lang na mga materials. Ang ating handout sa episode na ito is obedience legalism. Legalismo ba ang pagtupad? Kung atin pong sinasagutan ang amazing facts na mga handout, makakatanggap po tayo kapag nakompleto natin ang lahat ng Amazing Facts Bible School Diploma. Yan po, bisitahin lang natin ang website www.amazingfactsphilippines.org. Ang ating episode sa darating, mga future episodes natin. Ito po, kasunod natin na paksa ay the Bible's longest, most amazing prophecy. Pamilyar po ba tayo sa sanktuaryo? Ano ba ang sanktuaryo? At ano itong pinakamahabang propesya ng Biblia? Yan ang ating tatalakayin sa susunod na po na episode. At ito, napakaganda. Ito isa sa paborito kong topiko na i-present sa ating 11 episode, The Mysteries of the Mummies. Bakit ba gumawa ng mga mummy at taga-Ehipto? At Kasunod ang ating naman pang-12 episode, The Devil's Door. Knock, knock. Binuksan mo ba ang pintuan ng dyablo? ano bang pintuan ng Diablo? Yan ang ating tatalakayin sa susunod natin na episode. Ang ating tatalakayin sa episode na ito, $10,000 offer for a mysterious missing Bible text. Meron pong isang kwento patungkol sa isang gwardya. Well, hindi po ang gwardya niyan. Ito po ay isang kwento patungkol sa isang gwardya doon sa Russia. Isang araw, ang emperador ng Russia, tinatawag na Tsar or C-Z-A-R, ay siya'y namasyal doon sa kanilang hardin ng palasyo. At nakita niya ang isang gwardya nakatayo sa isang bahagi ng hardin na tingin niya sa paligid. Wala naman siyang dapat bantayan. Kaya nilapitan ito ng emperador at sabi sa gwardya, bakit ka nagbabantay dito?
Sabi ng gwardya, alam niyo po, mahal na Cesar, actually hindi ko alam. Kaya nagtanong ang Cesar, bakit nandyan ka? Bakit nagbabantay ka dyan? Wala, hindi mo alam anong iyong binabantayan? Sabi ng gwardya, hindi ko nga alam. Pinapadala na ako dito ng aking superior. At nagsiyasat ang Tsar at kanyang natuklasan na noon palang napakatagal ng panahon, may isang prinsesa sa palasyo. Nakatanggap siya ng isang munting halaman at tinanim niya doon sa hardin. Of course, pagkatapos ng napakarami ng panahon ang lumipas, namatay yung halaman. Pero ang nangyari kasi, yung bulaklak na yun, pinabantayan ng prinsesa. At alam niyo naman, kapag sinabi ng dugong bughaw, nagiging batas. Kaya hanggang sa panahon ng bago ng emperador, ay nagpatuloy pa rin ang pagpapadala ng gwardya doon sa bahaging yun ng hardin. Para bang naging tradisyon na lang ang pagbabantay doon. Alam niyo po, maraming Kristiyano ang ganyan din ang ginagawa sa panahon natin ngayon. Hindi naman nakasulat sa salita ng Diyos, pero patuloy pa rin nating binabantayan. Sabi ni Winston Churchill, karamihan sa mga tao, minsan sa kanilang buhay, ay nakakasalubong ang katotohanan. Ang karamihan ay tumatalon lang, pinagpapagpagan ang sarili at nagmamadali sa pagpapatuloy sa kanilang mga gawain. Sabi po ng salita ng Diyos, Juan 8, versikulo 32, may pakinabang ba sa atin ng katotohanan? Sabi diyan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kapag ating malaman ang katotohanan at lalong-lalo na kapag ito ay ating sinusunod, makakalaya tayo sa panlilinlang. Makakalaya tayo sa tradisyon. Kasi ang katotohanan ay higit pa sa tradisyon. Kaya ang tanong ngayong episode, ano ba ang katotohanan? Tayo po ay magbabasa sa salita ng Diyos at ating matutuklasan na ay sa salita ng Diyos, si Jesus ay katotohanan. Mababasa natin yan sa Juan 14, versikulo 6. Sabi ng salita ng Diyos, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan, sabi ng Biblia, si Jesus ay katotohanan. Pero hindi lang yan. Atin din matutuklasan na ang salita, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Juan 17, versikulo 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Napakaliwanag po niyan. Isa pa, atin din matutuklasan na ang kautusan ng Diyos ay katotohanan. Salmo 119, verse 142. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Ayon sa Biblia, ang kautusan ay katotohanan. Dito ay meron po tayong tatlong definasyon ng katotohanan. Number 1, si Jesus. Pangalawa, ang salita. At pangatlo, ang kautusan. Yang tatlong yan ay katotohanan. At sabi ng Juan 8, versikulo 32, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pag-usapan po natin ang Sabat. Ang Sabat po ang ating tinalakay sa ating nakaraang episode. Siguro tayo ay nakakapagtanong, katotohanan ba ang Sabat? Kasi kung titignan natin ang ating paligid, napakaraming mga tao, hindi nila ito sinusunod. Pero tanong, katotohanan ba ito? Kahit ito ay hindi sinusunod ng karamihan? Meron po tayong tatlong definasyon ng katotohanan. Number 1, si Jesus. Number 2, ang salita. Number 3, ang kautusan ay katotohanan. Kaya kapag ang Sabat ay sinunod ni Jesus, alam natin na yung katotohanan. Mababasa ba natin sa Biblia ang Sabat? Kasi kapag nasa salita, yan ay katotohanan. Makikita ba natin sa kautusan ang Sabat? Ang kautusan ay katotohanan. Iisa-isahin po natin yan ngayon. Umpisa natin kay Jesus. Si Jesus ay katotohanan ayon sa Juan 14, versikulo 6. Ang tanong, anong araw ang ipinangilin ni Jesus? Babasahin ko, Brother Kevin, Luke chapter 4, verse 16. Sabi po dyan, at siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Nakita po natin patungkol dito na si Jesus po ay actually pumasok siya sa loob ng sinagoga or sa panahon natin yung tinatawag ng sinagoga na church. Simbahan. Ngayon, sabi ni Jesus,
So, ibig sabihin, si Jesus ay pinapalaga niya at sinusunod niya ang araw na banal ng ating Panginoon. Ngayon, isa pa, Matthew 24 verse 20, sabi diyan, "At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man." Pinalangin nga ni Jesus na sa panahon na lilipulin ang Jerusalem ng Roma, yan ay sa AD 70, pinapanalangin ni Jesus na hindi sila malilipol sa araw, or hindi sila lalayo, or hindi sila tatakas sa Tutugisin. araw ng Sabat. Kung kaya, ine-expect po ni Jesus na kahit pa 4 na taon pagkatapos na siya ay pinako sa cross, na ang kabanalan ng Sabat ay pananatilihin pa rin po ng kanyang mga alagad. So nakita po natin ang Sabat kay Jesus. Ngayon naman, makikita ba natin si Jesus? Makikita ba natin ang kautusan, Ang Sabat sa salita? sa salita ng Panginoon? Kasi nga, ang Sabat ay ang salita ay katotohanan. Yes. John 17:17, ayon dyan. John 17:17 po, ayon po ay ang salita ay katotohanan. Sabi po sa Genesis chapter 2 Ayun. verse 1 Ang to 3. gagawin natin, titingnan natin kung mababasa ba natin sa salita ng Diyos ang Sabat. Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kapag nakasulat dito ang Sabat, alam natin na ang Sabat ay katotohanan. Sinusunod ba ito ng karamihan o hindi? Sige po, Sir Jasalo. Makikita ba natin sa kautusan ng Panginoon ang Sabat? Sabi po sa Genesis chapter 2 Unang verse tipan, sabi dito. 1 to 3. "At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa." So, ang Sabat po ay isang paalala sa paglikha. Si Jesus ay nagpahinga sa Sabat, kanya itong binasbasan at kanya itong pinangilin. Tandaan niyo po, binasa po natin yan galing sa Genesis. At ang Genesis po ay nasa lumang tipan. Hindi lang po yan ang talata. Meron pa sa Isaias, Kapitulo 58, versikulo 13 at 14. Babasahin ko, Brother Kevin, sabi diyan, "Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal." Pansinin po natin dito sa talatang ito, sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 58 verse 13, ito ay ang aking banal na Araw. Ito po ay ano po? Banal na araw. Kaninong banal na araw? Banal na araw sa Panginoon. Napakaliwanag po niyan. Versikulo 14. Versikulo 14, sabi diyan, "At iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap na iyong sariling kalayawan, ni magsasalita na iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon." Makikita natin dito na para bagang sinasabi ng Panginoon na itigil natin ang paglapastangan sa kanyang kautusan, sa kanyang mga salita. Isa pang teksto ay Isaiah chapter 66 verses 22 and 23. Sabi diyan, "Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko," sabi ng Panginoon, "gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan." So, sabi dito ng Panginoon, sa ating pagpapatuloy, mababasa natin actually, or binabasa natin, na kahit pa sa langit, ipangingilin pa rin natin ang araw na banal sa Panginoon, na araw na Sabat. Verse 23, sabi diyan, "At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko," sabi ng Panginoon. Kaya nga, ngayon pa lang mag-practice na tayo. Dahil sa langit, sa bagong langit at bagong lupa, ay patuloy nating ipangingilin ang Sabat. Sa Lumang Tipan po actually, meron pong 84 ka mga bersikulo na tumutukoy po sa Sabat. At sa Bagong Tipan, meron ba tayong makikita? Tignan natin Actually po, kung nagpatuloy ba. Yes, merong 57 ka mga Sabats na pinangilin po ito ng mga alagad ng ating Panginoon. Ilan po sa mga halimbawa nito ay napakarami makikita natin sa libro ng Acts. Napakarami po dyan. Babasahin ko, Acts chapter 1 verse 12, Acts 13 verse 14, Acts 13 verse 27, Acts 13 verses 42 to 44, Acts 15 verse 21, Acts 16 verse 13, Acts 17 verse 2, Acts 18 verse 4. Hiningal ako doon. Napakarami. Napakarami pong
talata ang nagbabanggit sa Sabat kahit pa sa Bagong Tipan. So sa kabuuan, Brother Kevin, meron pong 141 ang mga bersikulo na Sa Biblia. tumutukoy sa Sabat dito po sa Biblia. Ngayon, nakita ba natin ang Sabat sa Salita salita ng ng Panginoon? Tanda natin. Yes, nakita natin. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at nandyan sa salita ng Diyos ang Sabat. Tingnan man natin kung makikita natin ang Sabat sa kanyang kautusan. Ang kautusan ay Katotohanan. katotohanan. Ayon sa Psalms 119 verse 142. Mababasa man natin sa kautusan ang Sabat. Ayon po sa Exodus chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Mababasa po natin yan sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Babasahin ko po ng patuloy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawaan ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So nakita po natin ang Sabat sa tatlong definition po ng katotohanan. Nakita natin ang Sabat kay Jesus, ito ay kanyang pinangilin. Nakita natin sa salita ng Diyos na sinasabi ng salita ng Diyos na ito ay ating pakabanalin. At sa pangatlo po ang kautusan ng Panginoon, ito ay isinugo ng Panginoon na ating sundin. Ang Sabat, maliwanag po, ayon sa ating pag-aral, ay katotohanan. Huwag po nating ibase ang ating pananampalataya sa ginagawa ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi yan sinusunod ng karamihan, ay hindi na yan katotohanan. Ang Sabat po ay katotohanan. Kaya nga pinapaalam ito ng Diyos sa atin. At sa panahon natin ngayon, maraming mga taong hindi sumusunod sa katotohanan. Ngayon, ang tanong, Brother Kevin, ano ang kaibahan ng nagagawa ng pagsamba sa Diyos sa tamang araw? Mahalaga ba? Mahalaga nga ba ang pagsamba sa Diyos sa tamang araw? Depende kung mahal natin si Jesus. Sabi sa Juan 14:15, basahin po natin lahat. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mahal natin si Jesus, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kaya mahalaga ba ang pangingilin sa Sabat? Yes. Kung mahalaga para sa atin na ipakita ang ating pag-ibig kay Jesus, mahalaga ang pagsunod sa araw ng Sabat. At ayon nga sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ilang utos po? Isa lang. At kapag hindi natin sinunod ang isa lang sa 10 utos, tayo ay nagiging makasalanan. Marami pong mga tao sinusunod nila ang lahat ng utos maliban sa isa. At yon ang nag-iisang utos na nagsisimula sa salitang alalahanin. Yung pang utos na nagsisimula sa alalahanin, yun pang kinakalimutan. Sabi sa unang Juan 2, versikulo 3 at 4, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Hindi po ibig sabihin na kilala natin siya. Sabi tayo, in Jesus' name, Jesus, hallelujah, hallelujah. Ibigan, kung kilala talaga natin si Jesus, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kaya dapat natin tanungin ang ating sarili, tinutupad ba natin ang utos ng Diyos? Bakit? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay, ano po? Sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. kanila. Kasi nga, ang kautusan ay katotohanan. Kaya kung hindi natin sinusunod ang kautusan, wala sa atin ang katotohanan. Paano naman yung mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kautusan? Pwede bang magsamba tayo sa Panginoon at hindi natin sundin ang kanyang kautusan? Katanggap-tanggap pa sa kanya ang ating pagsamba? Mateo 15, versikulo 8 at 9. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ako, napakadelikado po. Pwede pala nating sambahin si Sir Jasalo ang Diyos.
ng ating labi, pero malayo ang ating puso sa Kanya. Napakadelikado po niyan, mga kaibigan. Sabi dito, versikulo 9, datapwat walang kabuluhan. Naku, masaklap. Pwede pala nating sambahin ang Diyos at walang kabuluhan ang ating pagsamba. Paano mangyayari yan? Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan ang ating pagsamba sa Diyos kapag ang ating tinuturo ay turo lang ng tao at hindi ang turo ng Biblia. Kinasuklaman nga si Jesus ng mga reliyosong mga tao sa kanyang pagtuturo ng katotohanan. Kasi noong nandito si Jesucristo, ang sinusunod ng karamihan noon, tradisyon. Kaya nga, nung nagturo si Jesucristo ng katotohanan, ayaw nila sa Kanya. Kaibigan, siguro kung susundin natin ang katotohanan, kahit pa sa panahon natin ngayon, alam ko may mga tao nakakaranas dito. Kapag susundin natin ang katotohanan, tutuligsain tayo. Pero tandaan nyo, yun nga ang naranasan ni Jesucristo, pero mahalaga kay Jesus ang pagsunod sa katotohanan. Tanong, binago ba ng Diyos ang Kanyang banal na araw? Tingnan natin sa Kanyang salita mismo, Malakay 3 verse 6. Sabi po diyan, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Hindi po nababago ang Panginoon. Isa pang teksto, sabi po sa Psalm 89 verse 34, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Sabi po ng Panginoon, hindi siya nagbabago kung anuman ang kanyang sinalita. Kung ating pong babasahin ng Exodus chapter 20 verse 1, ating makikita na sinalita ng Diyos ang 10 utos. At hindi po yan babaguhin ng Panginoon. Sabi pa sa isang teksto, Hebrews chapter 4 verse 9, may natitira pa ngang isang pamamahinga ng Sabat ukol sa bahay ng Diyos. Ito po yung binasa natin mula sa isang aklat sa Bagong Tipan. Ibig sabihin po, tayo makakapagtanong, binigyan ba ng Diyos ang iglesia ng kapamalaan na baguhin ang kanyang banal na araw? Kasi siguro, maisipan natin kung napakaliwanag naman ang sinasabi ng Biblia, bakit hindi yan sinusunod ng karamihan? Baka naman binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang iglesia na palitan o baguhin ang kanyang sinasabi? May kapangyarihan ba ang iglesia o ang kahit anong grupo o kahit sinumang tao na baguhin ang sinabi na ng Diyos? Taliwas dyan ang sinasabi ng Biblia, Brother Kevin, sapagkat sabi ng Biblia, Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kung kaya nga, kung sinasabi ng iba na ito ang araw na dapat nating pakabanalin at hindi yan naaayon sa utos ng Panginoon, hindi po yan natin dapat sundin. Walang katotohanan sa kanila kapag ang isang iglesia o isang tao ay nagtuturo sa atin ng labas sa maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, wala ang katotohanan sa kanila. Sabi nga sa Acts chapter 5 verse 29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sabi mismo yan ni Pedro, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Sabi naman sa John chapter 2 verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sinabi. Marami po mga tao ang sumusunod kay Maria. At ang sabi ni Maria, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin, sundin po natin si Jesus. Ang tanong, binago ba ng Diyos ang kanyang banal na araw? Binigyan ba ng Diyos ang iglesia ng kapamalaan na baguhin ang kanyang banal na araw? Klaro po ang sagot ay hindi. Walang kapangyarihan ang iglesia na baguhin ang banal na araw ng Diyos. Ang offer po na $10,000 ay marami po mga taong nag-offer ng ganyan. Yan po ay ino-offer sa mga tao na makakahanap ng kahit isa man lang na talata na nagpapatunay na ang linggo ay banal na araw. Sa atin pong pag-aaral so far, ating nakita na kahit hindi pa sinusunod ng karamihan ang Sabat, alam natin na ang Sabat ay katotohanan dahil ito pinangili ni Jesus, ito ay nakasulat sa salita, at ito ay ipinag-utos sa kautusan. Katotohanan ng Sabat. Pero ang tanong, ang linggo, mababasa ba natin yan sa salita ng Diyos? May 8 talata po sa Biblia patungkol sa linggo. Pero bago natin yan pag-usapan, makakaroon muna tayo ng maikling patalastas.
Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, $10,000 for a mysterious missing Bible text. Marami pong mga tao ang nag-offer na magbibigay ng gantimpala. Ang iba, 1,000. Meron nga po akong narinig na may nag-offer na $1,000,000 sa kung sino man ang makakakita sa misteryosong nawawalang teksto sa talata. Ano bang talata itong nawawala? Ito po ay ang talata na nag-uutos na dapat nating ipangilin ang linggo. Dahil kahit balik-balik na rin man po natin ang Biblia, wala pong kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing banal at dapat nating ipangilin ang linggo. Pero balanse po tayo sa ating pag-aaral at para maging patas tayo, pagkatapos natin pag-usapan yung Sabat, pag-uusapan naman po natin ang linggo. May 8 talata lamang po sa Biblia ang nagbabanggit sa linggo. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ang unang 6 dyan, Mateo 28 versikulo 1, Mark 16 verse 1 and 2, Mark 16 verse 9, Luke 24 verse 1, John 20 verse 1, John 20 verse 19. Alam niyo po, yung 6 na talatang yan, kung mapapansin natin, yan ay ang 4 na ebanghelyo. 4 Gospels po yan. Dahil dyan po sa mga talatang yan, sinabi lang naman po ang linggo dahil ang linggo ay ang araw kung kailan muling nabuhay si Jesus. At walang kahit isa sa mga talatang yan ang nag-uutos sa atin na dapat ipangilin ang linggo. Sabi ko nga, 8 lang ang talata sa Biblia na nagbabanggit sa linggo. So meron na lang tayong natitirang 2 na lang. Baka isa sa 2 ang nawawalang talata. Baka matanggap na natin ang pera ngayon. Tingnan nga po natin. Unahin natin ang unang Korinto 16, versikulo 1 at 2. Sabi ng salita ng Diyos, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal. Patungkol po ba ito sa pangingilin sa araw ng linggo? Hindi. Ito po ay patungkol sa ambagan sa mga banal. Ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Yan po, tinatranslate natin sa Tagalog na linggo. Sa Biblia, unang araw ng Sanlinggo. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Mapapansin po natin na hindi po iniutos ng talatang iyan na dapat nating ipangilin ang araw ng linggo. Ano ba yung binabanggit doon na ambagan? Ayon sa Weymouth Translation, let each one of you put one aside and store up at home. Ba? Kung atin palang itong araling mabuti, hindi nga sa simbahan mag-aambagan, kundi sa bahay pa. Doon pa mag-iipon. Sabi naman sa New International Version na Translation, saving it up. Pag-iipon lang palang, ibig sabihin nito. At NASB, put aside and save. Wala pong nagbabanggit dyan na dapat nating ipangilin o bantayan ang araw ng linggo. Sa katunayan, inuutusan pa nga ni Pablo ang mga Kristiyano noon na magtrabaho kayo sa araw ng linggo para pagdating niya, tapos na yung collection at kukuhanin niya na lang sa kanyang pagdating. So, meron na lang po tayo yan. Nabasa na natin ang 7 na mga talata. Sabi ko nga, 8 lang. Kaya meron na lang isa na natitira, Sir Jesalo. Ano ang talatang yan? Yan ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Babasahin yan yung pang-7 talata na ating binasa kanina. Yes, binasa susunod na natin talata? Yan. Ngayon, susunod na talata po ay Acts chapter 20 verse 7. Umpisan ko sa verse 6, sabi diyan, at kami nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang libadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw. Na doon nagsitira kaming 7 araw. Verse 7, at ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Makikita natin dito na si Pablo ay nagsalita hanggang hating gabi.
Yan, mapapansin po natin na binanggit dito sa Acts 20 verse 7 ang unang araw ng Sanlinggo. Yan nga po ang araw ng linggo. May mga tao na nagsasabi na, sabi kasi dyan, nagpuputol-putol sila ng tinapay. At yan daw ang patunay na banal ang araw ng linggo kasi nagtipon-tipon sila at nagputol-putol ng tinapay. Kung ganun po ang ating pagbabasihan, malaking problema. Alam niyo kung bakit? Dahil alam niyo ba na ang mga alagad ay araw-araw nagpuputol ng tinapay? Ayon sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 26. Kaya kahit ang talatang yan, hindi po yan nagsasabi na dapat natin ipangili ng araw ng linggo. Ngayon, ano palang nangyari dito? Yan. Acts chapter 20 verse 8, ipagpatuloy natin na basahin. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. Dito natin makikita na ito pala ay gabi sapagkat may mga ilaw. At binanggit din kanina, ito ay unang araw ng sanglinggo. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhas ay natutulog ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. Kakaiba pala kapag ikaw ay nakatulog samantalang ikaw ay nakikinig sa isang mensahe or sa isang sermon. Kaya kaibigan, baka inaantok ka dyan, huwag kang tutulog-tulog. Yes, baka mahulog ka, nakagaya ni Eutico. Katabi ninyo, baka natutulog yan. Si Eutico, habang nakikinig sa mahabang mensahe ni Pablo, isipin mo yan, nakatulog siya. Hanggang hating gabi kasi yung sermon. Kaya ang nangyari siguro, dahil mainit din kasi may ilaw, doon siya nakaupo sa malapit sa bintana. Doon siya, sa malapit sa bintana, tapos nakaidlip at nahulog. Nahulog Kaya siya. siya ay namatay. Yes. Verse 10 po, sabi diyan, at nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. Binuhay po ni Pablo ang taong ito na si Eutico. Kung kaya naman, nai-record ito sa Biblia upang ipakita ang makapangyarihang magagawa ng Panginoon sa pagpapabuhay ng patay. Dito po nakita na nagkaroon o gumawa si Pablo ng milagro. Atin po diyang nakita na hindi po yan isinulat sa Biblia ang talatang yan para patunayan na banal ang linggo. Isinulat lang po yan dyan sa Biblia para makita natin kung ano ba ang magagawa natin sa pamamagitan ng lakas ni Jesus. Dito, nakita natin na nabuhay muli itong binata. Of course, yan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus at ginamit ng Panginoon si Pablo. Ano pang nangyari pagkatapos niya? Pagkatapos, verse 11 and 12, at nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay, ay makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw. Aba, matindi. Yes, Matindi. nagsalita si Pablo Matinding ng sermon. gabi hanggang sa hating gabi hanggang sa umaga ng pagsikat ng araw. Kaya't siya'y umalis at kanilang dinalang buhay ang binata at hindi kaunti ang kanilang pagkaaliw. So nakita natin dito na buong gabi pong nagpupulong si Pablo. Hindi ko pa nasubukan yung ganyan kahaba na pagsasalita. Matindi si Pablo magsalita. Kakayanin mo ba yun kapag ikaw nagsalita ng napakahaba? Ewan ko na lang. Pero grabe, hanggang naghating gabi, hanggang nagmadaling araw. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Makikita po natin sa unang bersikulo po at ng ating binasa dito sa talatang ito na ito ay unang araw ng Sanlinggo. Maraming mga ilaw. Ibig sabihin, nag-umpisa ito sa gabi, tapos naghating gabi, tapos nagmadaling araw. Ang tanong, ayon sa Biblia, kailan ba ang simula ng panibagong araw? Pagsikat ba ng araw o sa paglubog ng araw? Ano kaya ang tamang sagot? Tamang sagot, of course, ay sa paglubog ng araw. Marami po tayong talata. Genesis chapter 1, at in the evening and the morning was the first day, and the evening and the morning was the second day, and so on. Leviticus 23 verse 32, Deuteronomy 16 verse 6, at Mark chapter 1 verse 32, atin pong makikita, mga kaibigan, ayon nga, Genesis 1 verse 5, halimbawa, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Dahil sa Biblia,
ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Kaya nga, sa Biblia, pag-usapan po natin yung araw. Nagsisimula ang araw sa paglubog ng araw. So, pag sunset, simula na yan ng bagong araw, hanggang sisikat muli ang araw at matatapos naman siya sa paglubog ng araw. Kaya nangyari doon sa kapanahunan ni Pablo, siya ay nagsimula na magsalita ay sa Biblia sa unang araw ng Sanlinggo. Nagsimula po sa gabi. Kasi nga, ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw. So, nangyari kay Pablo, ang unang araw ng Sanlinggo, siya nagsalita, nag-sunset sa araw ng Sabado, tapos hanggang nagsumikat na lang ang araw, at hanggang matatapos yung linggo sa paglubog ng araw sa araw ng linggo. Ganyan po ang pagsimula at pagtatapos ng araw sa Biblia. Kaya nga, sa iba pang translation, ang translation sa Acts chapter 20 verse 7, on the Saturday night in our assembly for the breaking of bread. Saturday night. So yan pala. Saturday night sa atin ngayon, sa Biblia, yan po ay unang araw na ng Sanlinggo. Linggo na siya. Yes, Sunday na po siya. Kaya, tanong, anong araw ba kailan ba nagsisimula ang Sabat? Should I say? Nagsisimula po ang Sabat sa paglubog ng araw sa araw na Biyernes. At matatapos po ang Sabat sa paglubog ng araw sa araw na Sabado. Sabi po sa Commentary on Acts, page 329 and 330 ni Horacio Hackett, isang Bible scholar, ang mga Hudyo ay nagbibilang ng araw mula sa gabi hanggang sa umaga at ayon sa prinsipyong iyon, ang gabi ng unang araw ng Sanlinggo ay ang ating Sabado ng gabi. Ang apostol nagdaos ng kanyang huling reliyosong serbisyo sa Sabado ng gabi at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang lakad ng Linggo ng umaga. Kaya pala, napakahaba ng sermon ni Pablo. Nagsimula sa gabi hanggang naghating gabi hanggang madaling araw na. Dahil nga siya ay maglalakbay. Alam niyo po, napakahaba na nilakbay ni Pablo. 40 kilometers sa araw ng linggo. Sa tingin niyo po ba, banal para kay Pablo ang araw ng linggo? Kung banal yan kay Pablo, maglalakad ba siya ng ganyan kahaba? Hindi. Hindi. Kasi nga po, hindi po banal ang linggo. Kahit pa, alam niya ni Pablo. Bakit nga ba nangaral ng buong gabi si Pablo? Acts 20 verse 25. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng karian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Ito yung rason kung bakit naging napakahaba ng sermon ni Pablo dahil yun na ang kahuli-hulihang pagkakataon na makikita niya sila. Kaya, kinuha niya ng panahon, siya nagsalita ng napakahaba. Ito pala ay farewell message ni Pablo. Pero hindi po natin yan gagawin ngayon sa episode na ito. Kasi magkikita pa naman tayo, hindi po ba, sa susunod natin na episode? Kaya hindi po tayo magsisermon ng napakahaba sa episode na ito. Yan po ang lahat ng mga talata sa Biblia. 8 talata po na nagbabanggit sa araw ng linggo. Wala na pong iba pang talata ang nagbabanggit sa linggo. At wala man lang po kahit isa dyan sa mga talatang yan ang nag-uutos sa atin na dapat nating ipangilin ang araw ng linggo. Kaya, kaibigan, mga pangkaraniwang tutol, meron po tayong mga pangkaraniwang tutol patungkol sa Sabat, nagsasabi ang Kolosas 2 versikulo 16 na walang kabuluhan kung ipangilin man natin ang Sabat o hindi. Talaga? Yan ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Bakit hindi natin basahin ang talata? Kolosas 2, versikulo 16 at 17. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o araw ng Sabat. Kapag tayo po ay magbabasa ng talata, bigyan ko po kayo ng advice, kapag magbabasa tayo ng talata, huwag tayong hihinto kung saan-saan. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Sabi kasi dito sa talata, sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ngunit ang katawan ay kay
Kristo. Kristo. Anong klaseng sabat pala ang tinutukoy dito? Yung mga sabat na anino ng magsisi-dating. Na magsisi-dating. Wow, anino pala ang sabat na tinutukoy dito. At kung titingnan natin yung versikulo 14, sabi dyan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Sa King James Version, kasi sa karamihan ng Tagalog translation, na sinasabi lang dyan, nasusulat sa mga palatuntunan. Pero kung titingnan natin yung King James Version, sabi po doon, handwriting of ordinances. Ang tanong, ang kautusan po ba ng Diyos, which is doon nakapabilang yung Sabat, yun po ba ay sulat kamay? Alam natin na hindi. Sabi dito, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ano yung mga, may kautusan ba na ipinako sa krus? Yes. Walang tanong patungkol dyan dahil totoo, merong kautusan na ipinako sa krus. At yun ay ang kautusan na sulat kamay. Pero tanong, ang Sabat ba, ang 10 utos ba ay sulat kamay? Hindi. Alam natin na ang kautusan ay sulat daliri. At doon po napapabilang ang Sabat. Ngayon, pagtatagpi-tagpiin natin ito. Colossians 2:16 and 17. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Noon pong ating nakaraan na pag-aaral, tinalakay po natin ang patungkol sa 10 utos. Alam po natin na magkaiba po ang utos ni Moises at ang 10 utos ng Diyos. Yung kautusan ng Diyos, sinulat ng Diyos sa bato. Yung kautusan ni Moises, sinulat sa papel. Yung kautusan ng Diyos, sinulat gamit ang daliri. Ang kautusan ni Moises, sinulat gamit ang kamay. Ngayon, yung kautusan ni Moises ay patungkol po yun sa mga seremonya. Kagaya nga po ng pag-aalay ng kordero kapag ang isang tao ay magkakasala. Pagpupunta doon sa templo at pagbibigay ng mga handog. Lahat ng iyon, pati na rin po ang mga Sabat. Halimbawa, yung Passover feast. Yes. At marami pang iba't ibang mga Sabat. Sabat din po kasi ang tawag noon kasi nga holiday. Walang trabaho. Namamahinga sila. Yes, pamamahinga. Kaya tinatawag din po yun na Sabat. Kaya lang, holiday po yun. At yun po, mga ordinansa na yan ay nagtuturo lamang patungo kay Jesus. Kaya nga sinabi, sila ay anino. At yun pong mga Sabat na yon ang ipinako sa krus. Kaya wag po, sabi nga dyan, wag nating hayaan na may maghusga sa atin kung atin bang pananatiliin o susundin ba natin ang mga Sabat na yan, yung mga ceremonial na mga Sabat. Alam niyo po, kahit dito sa Pilipinas, meron tayong mga pamamahinga. Yes. O meron tayong mga holiday. Depende lang sa atin kung susundin man natin yung mga holiday na yan o hindi. Pero kung pag-uusapan natin ang lingguhang Sabat, ibang usapan po yan. Sabi ng Diyos, ipangilin ang araw ng Sabat. At sabi nga sa aklat ng Hebreo, hanggang sa panahon natin ngayon ay may natitira pang Sabat. Ang Sabat na lingguhan ay hindi po anino ng magsisidating. Ang lingguhang Sabat ay paalala sa nangyari na sa nakaraan. Ano bang pinapaalala sa atin ng Sabat? Na tayo ay nilikha ng Diyos. Magkaiba po yan. Yung sinasabi doon sa Kolosas ay Sabat na patungkol sa magsisidating. Pero ang Sabat ay patungkol sa nakaraan. Dalawang magkakaibang Sabat. Yung isa, holiday lang. Yung isa ay banal para sa Diyos. At yun po ang gusto ng Diyos na dapat nating ipangilin. Ngayon na alam na natin na wala palang kahit isang talata sa Biblia na nag-uutos na dapat nating ipangilin ang linggo, Sister Jessalo, saan pala nanggaling ang pangingilin sa araw ng linggo? Well, actually, yan po ay nanggaling mula po nung sinauna ng mga sibilisasyon, kagaya ng Babylonia, mga taga-Ehipto. Actually, gumagawa po sila ng mga pagsamba Ano bang sa kanilang Diyos na araw, sa araw na linggo. Sinasamba po ng mga pagano ang araw. Yes. At ang
araw kung kailan nila sinasamba ang araw ay ang araw ng linggo. Unang araw ng sanglinggo. Yan. Sabi po sa The Worship of Nature, Volume 1, sinabi dyan, sa sinaunang Babylonia, ang araw ay sinasamba simula pa sa hindi na maalalang kapanahunan. Patuloy po, sa sinaunang Babylonia, sabi po dyan, ito po ay pinapangilin nila at hindi na po nila malaman kung kailan ito nagsimula. At sila po ay nagsasamba sa kanilang Panginoon na araw sa pinakaunang araw ng sanglinggo. Kung kaya nga ang pangalang Sunday ay actually araw. Hinango Hinango po sa sinaunang pagsamba sa araw. Sinaunang pagsamba sa araw. At kaya nga po ang unang araw ng sanglinggo ay pinangalan ng Sunday. Araw ng kanilang Diyos na Tagalogin araw. yan, araw ng araw. Yes, araw ng araw. Kasi Dito dyan po. sinasamba ang araw. Isa pang referensya, Sabi po Bible Encyclopedia, page ni John A. Day, 569. Sabat, isang salitang Hebreo na tumutukoy sa pahinga, Sunday or linggo, ay isang pangalan na ibinigay ng mga bansa sa unang araw ng sanglinggo. Sapagkat ito ang araw kung kailan sinasamba nila ang araw. Kaya pala pinangalanan ng unang araw ng sanglinggo na Sunday. Isa pa, sa The Catholic World, page 809, ang araw ang pangunahing Diyos sa mga pagano, kaya ang Iglesia ni mo'y nagsasabi na panatiliin ang lumang paganong pangalan Sunday or linggo, araw ng araw. Sunday ay mananatiling tinatalaga pinakabanal at ang paganong Sunday or linggo ay itinilaga kay Balder, ang Diyos na araw, ay magiging Kristiyanong linggo banal kay Jesus. Banal ba kay Jesus ang linggo? Well, hindi ayon sa Biblia, hindi po banal ang linggo para kay Jesus. Anong araw ang banal para kay Jesus? Araw ng Sabat. Kasi nga, kung sa panahon natin ngayon, si Jesucristo ay maghahanap ng simbahan, anong araw kaya siya maghanap ng simbahan? Sa araw ng Sabado. Kung maghanap po siya sa araw ng Sabado, nakasarado ang karamihan ng mga simbahan. Marahil magugulat si Jesus dahil ang banal na araw para sa kanya ay ang araw ng Sabat. Sabi ni Cardinal James Gibbon sa aklat na Faith of Our Fathers, page 561, maaari mong basahin ang Biblia galing sa Genesis hanggang sa Apokalipsis at hindi ka makakakita ng isang linya na nagpapahintulot sa pagiging pangingilin ng linggo. Ang kasulatan ay nagpapatupad sa reliyosong pagbabantay sa Sabado. Yan po sinasabi ng kautusan. Kahit nga si Dwight L. Moody, isang napakasikat na tagapagsalita, sa aklat na Weighed and Wanting, page 647, ang Sabat ay nakatali na sa Eden at pinatutupad na noon pa man. Ang pang-apat na kautusang ito ay nagsisimula sa salitang alalahanin na nagpapakita na nitatag na ang Sabat nang isinulat ng Diyos ang kautusan sa mga tableta na bato sa Sinai. Paano masasabi ng tao na ang kautusan na ito ay itinapon na kung aminin din nila na ang iba pang siyam ay pinapatupad pa? Sinusunod pa natin ang siyam. Bakit yung nag-iisang utos na nagsisimula sa alalahanin, hindi na natin sinusunod? Ang dahilan kung bakit meron tayong pagsamba sa linggo ay hindi dahil ang linggo ay Sabat. Sa katunayan, hindi Sabat ang linggo. Ang Sabado ay, at noon pa man ang Sabat, walang kautusan na nagpalit sa Sabat sa linggo. Kaya kaibigan, ang tanong, ano bang araw ang ating ipapangilin? Sabat ba o Sunday? Well, ang totoong issue talaga, Brother Kevin, ay kung ano ang ating susundin, ang kautosan ba ng Diyos o ang tradisyon ng tao. Pero sabi ng Acts chapter 5 verse 29, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kaya walang iglesia ang may otoridad na baguhin ang kautosan ng Diyos at utusan tayo na suwayin siya. Ang totoong issue po dito ay kung sumusunod ba tayo sa Diyos o hindi. Ang sabi sa Juan 14, versikulo 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sino bang iyong susundin? Ang Biblia o tradisyon? Si Jesus ba o reliyosong mga leader? Ang kautusan ba ng Diyos o ang kautusan ng tao? Ang daan ba ng Diyos o daan ng tao? Para po kay Joshua at pati na rin sa amin, Joshua 24:15, piliin ninyo sa araw nito kung sino ang iyong paglilingkuran, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa
Panginoon. Nais ko pong maglingkod sa Panginoon. Sabi po sa Revelations 22 verse 14, at ito yung talata na nais naming iwanan sa inyo, ang pinagpala ay silang sumusunod sa mga utos niya upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa pintuang daan patungo sa loob ng lungsod. Ang tanong ko po kaibigan, nais mo bang ipakita ang iyong pag-ibig kay Jesus? Nais mo bang makapasok doon sa langit na tahanan? Nais mo bang sabihin sa Kanya, Panginoon, tulungan mo ako upang maipangilin ko rin ang Sabat? Kung yan ang nais na iyong puso, pwede mo ipakita sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ka ni Jesus at tutulungan ka niya. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, nandito kami ngayon. Hinihiling po sa inyo na tulungan niyo po kami upang aming maipakita ang aming pag-ibig kay Jesus. Tulungan niyo po kami upang aming maipangilin ang iyong banal na araw. Maraming salamat sa katotohanan, Ama. Alam po namin na ang Sabat ay katotohanan, kahit ito po ay hindi sinusunod ng karamihan. Mahalaga po sa amin ang pagsunod sa katotohanan, pagsunod sa ehemplo ni Jesus, at nais po naming maipakita ang aming pag-ibig sa inyo. Kaya turuan niyo po kami ng marami pang katotohanan at tulungan niyo kami upang katotohanan ng aming pinag-aralan ay aming matanggap at maisabuhay. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Dito po nagtatapos ang ating programa. Sa susunod po natin na episode, The Bible's Longest, Most Amazing Prophecy. Lahat ng ito po dito lang sa Mysteries of Prophecy.